Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking takot na tumatakbo sa gitna ng madilim na kagubatan. Tila iniiwasan ang isang hindi nakikitang panganib. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa kalsada at nakaligtas, bagaman halatang binabagabag ng matinding takot. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Detective Jaime na binibigyan ng ulat tungkol sa kaso ng lalaking iyon, si Angel Torres, na kasalukuyang nasa koma. Si Angel ay isang night guard sa morgue at may nangyaring kakilakilabot na dahilan upang siya ay tumakbo palayo. Dahil hindi makapagsalita si Angel upang ipaliwanag ang mga nangyari, si Jaime mismo ang nanguna sa investigasyon at nagtungo sa morgue. Katatapos lang dumating ni Jaime 3 oras ang nakalipas mula sa pagbisita sa kanyang anak na si Eva, ngunit pinili niyang agad harapin ang kasong ito. Ang kanyang mga kasamahan na sina Pablo at Mateos ang nagbigay sa kanya ng mga detalye. Habang lumalalim ang kaso, natuklasan ni Jaime na may nawawalang bangkay sa morgue. Noong mismong gabing tumakbo si Angel, ang nawawalang katawan ay pag-aari ng isang mayamang babae na si Maika na nakatakdang i-autopsy kinabukasan. Namatay siya noong hapon dahil sa cardiac arrest at idineklarang patay. Ngunit ang misteryosong pagkawala ng kanyang bangkay ang dahilan ng pagkataranta ni Angel. Bago siya tumakas, nakatawag si Angel sa mga awtoridad upang humingi ng tulong, ngunit hindi niya naipaliwanag ng malinaw ang nangyari. Nang suriin ni Jaime ang mga pangyayari, natuklasan niyang sinadyang pinutol ng isang tao ang mga security camera. Maliban sa isa, sa natitirang footage, makikita si Angel na may napansing kakaiba. Pumunta upang tingnan ito at pagkatapos ay tumakbong palabas ng gusali makalipas lamang ang 5 minuto. Halatang takot na takot. Dito naging malinaw na si Angel lamang ang nakasaksi sa kung anuman ang nagdulot ng pagkawala ng bangkay ni Maika. Bukod dito, natuklasan din na nahack ang security code ng control room, dahilan upang isipin ni Jaime na ito ay planadong pagnanakaw ng katawan. Agad niyang inutusan ang kanyang team na halughugin ang morgue at ang paligid nito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nalaman ni Jaime ang background ni Maika. Isa siyang napakayamang negosyante na nagmamay-ari ng malaking kumpanya ng gamot, kung saan nagtatrabaho rin ang kanyang mas batang asawa, si Alex. Sa bahay ni Alex, makikitang nakikiramay sa kanya ang kanyang kapatid at ang ina ni Maika habang siya ay nagluluksa. Pagkaalis ng mga bisita, tahimik na pinagmamasdan ni Alex ang mga ito bago siya biglang umalis sakay ng kanyang motorsiklo. Sa gitna ng gabi, nakipagkita siya sa isang babae na nagngangalang Carla, ang kanyang lihim na kasintahan. Sinabi niya rito na sa wakas ay malaya na silang magsama. Masayang nagtimpla ng inumin si Carla bilang selebrasyon, ngunit naputol ang kanilang sandali nang tumawag si Detective Jaime upang sabihin na nawawala ang katawan ni Maika. Kinabahan si Carla, ngunit pinakalma siya ni Alex. Sinasabing perpekto ang pagkakagawa ng plano at walang ebidensyang magdudugtong sa kanya. Dito na isiniwalat na si Alex mismo ang pumatay kay Maika, hindi aksidente ang nangyari. Upang maiwasang pagdudahan, nagtungo si Alex sa morgue upang makipagkita kay Jaime. Ipinaliwanag ni Jaime na ang pinakamalakas na teorya ay may nagnakaw ng bangkay upang saktan siya o pamilya ni Maika. Binanggit din ni Jaime na wala si Alex sa bahay nang tawagan siya. Ngunit nagsinungaling si Alex, sinasabing lumabas lang siya upang bumili ng gamot sa sakit ng ulo. Tinawag si Jaime upang makipag-usap kay Dr. Tapia, ang doktor na pumirma sa death certificate ni Maika. Naiwang mag-isa, tinawagan agad ni Alex si Carla at inutusan siyang tiyakin na nasa koma nga si Angel. Pagkatapos, binura niya ang record ng tawag bago siya muling ipasok sa investigasyon. Ipinaliwanag ni Dr. Tapia na maaring dulot ng anxiety sa paglipad ang cardiac arrest ni Maika dahil kakarating lamang niya mula sa business trip sa Los Angeles. Ngunit idinagdag ng doktor na posibleng may kondisyon si Maika na tinatawag na catalepsy, isang bihirang karamdaman kung saan tila patay ang katawan kahit buhay pa. Kung totoo iyon, maaaring nagising si Maika sa loob ng morgue at doon natakot si Angel. Isa pang posibilidad na binanggit ng doktor ay ang paggamit ng kemikal o matinding stress upang pilitin ang kondisyon. Hindi kumbinsido si Jaime sa unang teorya dahil kung nagising si Maika, dapat ay humingi siya ng tulong. Mas naniniwala siya na ninakaw ang katawan upang maitago ang tunay na sanhi ng kamatayan. Napansin din niyang napakalamig ng reaksyon ni Alex. Tila walang kalungkutan sa pagkawala ng asawa. Sa kasalukuyan, habang nasa morgue, narinig ni Alex ang papalapit na mga hakbang ni Jaime at ng kanyang team. Mabilis niyang itinago ang botelya ng lason sa kanyang bulsa. Pinagalitan siya ni Jaime dahil sa panghihimasok sa investigasyon at ibinalita rin na nawawala ang cellphone ni Maika sa kanyang mga gamit. Dagdag misteryo sa kaso. Agad na hinalughog ng mga investigador si Alex matapos makita ang mga gamit na nakuha mula sa sirang locker sa parehong silid. Si Jaime mismo ang nagsagawa ng body check at nakuha ang maliit na botelya ng lason sa bulsa ni Alex. Agad namang depensa ni Alex na napulot lang niya ito sa sahig at balak niyang itapon. Biglang tumunog ang cellphone ni Alex. Si
Carla ang tumatawag upang magbigay ng update tungkol kay Angel. Upang makaiwas sa hinala, ipinakilala niya ito bilang kapatid niya sa harap ng mga detektib. Pagkatapos, humingi siya ng permiso upang gamitin ang banyo at sinamantala ang pagkakataon upang tawagan muli si Carla ng palihim. Kinumpirma ni Carla na totoo nga ang koma ni Angel. Sinabi naman ni Alex na may ibang taong sangkot sa kaso dahil ninakaw daw ang cellphone tip ni Micah upang ipahamak siya. Nangako siyang aalamin kung sino ang nasa likod nito, lalo na't unti-unti nang lumalabas ang kanyang mga lihim na nagdudulot ng panganib sa kanya. Habang nag-aayos sa banyo, napansin niyang may bahagyang nakabukas na bintana. Sa gilid nito, may nakalagay na sulat. Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita na ito ay isang dinner reservation nila ni Micah. May karagdagang mensaheng nakasulat. Nakikita pa rin kita kahit ipinikit ko ang aking mga mata. Agad siyang nagbalik tanaw sa gabing umuwi siya at nadatna ng inihandang hapunan ni Micah. Layunin nitong ayusin ang kanilang relasyon dahil nag-aalala na si Micah na unti-unti siyang lumalayo. Ngunit binaliwala ito ni Alex at kalaunan ay nagbati rin sila. Kinagabihan, nakatanggap si Alex ng mensahe mula kay Carla. Nakikita pa rin kita kahit ipinikit ko ang aking mga mata. Sa kasalukuyan, nang makita niyang kaparehong mensahe ang nasa sulat, nanindig ang balahibo niya. Maaaring buhay pa si Micah at gumaganti. Kumatok si Mateo sa pinto ng banyo, tinatawag si Alex na matagal nang hindi lumalabas. Nagpanik si Alex at sinubukang itapon ang sulat sa inidoro, ngunit walang tubig. Dahil desperado, kinain niya ito upang maitago ang ebidensya. Halos masuka sa ginawa. Dinala siya ni Mateo sa control room ng seguridad na ngayoy bukas na. Doon nila nadiskubre ang sirang air duct na diretso sa bubungan. Posibleng dinaanan ng sumalakay. Napansin din nilang binago ng intruder ang petsa sa kalendaryo ng sistema at ginawang security code. Tinanong ni Jaime kung may kahulugan ba ang petsang iyon kay Alex. Itinanggi niya, ngunit biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala. Noong ginamit niya ang parehong code sa opisina. Dumating noon si Micah nang hindi inaasahan at nakitang inilalagay niya ang code. Ipinaliwanag ni Alex na iyon ang araw ng kanilang pagtatalo. Araw na ayaw niyang alalahanin. Sa kabila ng lamig ni Alex, patuloy si Micah sa pagsisikap na ibalik ang kanilang pag-ibig. Minsan pa nga ay binigyan siya ng paborito niyang motorsiklo. Sa kasalukuyan, ibinalita ni Jaime na may mga bakas ng paa sa emergency exit at malapit na nilang mahuli ang salarin. Kaswal niyang tinanong ang sukat ng sapatos ni Alex dahil lalong tumitindi ang hinala niyang siya mismo ang may pakana ng pagkawala ng katawan. Biglang nag-flash ang ilaw at umalingaw-ngaw ang fire alarm. Sumabog ang mga sprinklers at binasa ang buong gusali. Habang nagkakagulo, muling tumawag si Carla kay Alex. Ikinuwento niya rito ang mga kakaibang nangyayari, ngunit napansin niyang may name tag ng bangkay sa mesa. May pangalang Carla. Kinabahan siya at agad na sinabihan si Carla na tumakas. Pinaniniwalaan niyang buhay pa si Micah. Alam ang kanilang relasyon at posibleng siya na ang susunod na puntirya. Sa gitna ng kumikislap na ilaw, tila nasilayan pa niya ang anino ni Micah. Maya-maya, bumalik si Jaime at narinig ang bahagi ng pag-uusap ni Alex sa tinatawag niyang kapatid. Sinubukan niyang i-trace ang tawag, ngunit nabura na ni Alex ang call logs at hindi nakarehistro ang numero ni Carla. Dumating ang ulat tungkol sa lason. Kumpirmado nitong nagdudulot ito ng cardiac arrest makalipas ang 8 oras at walang iniiwang bakas. Natuklasan din ang abo ng sigarilyo sa banyo na ginamit ni Alex. Pinaniniwala ang sanhi ng alarma. Inutusan ni Jaime na ilipat si Alex sa istasyon at ikulong muna habang nagpapatuloy ang investigasyon. Habang mag-isa sa silid, nagsimula nang makakita si Alex ng mga ilusyon, kabilang ang parehong inumin na ibinigay niya kay Micah sa tabi ng bintana. Ngunit sandali lang, dahil panaginip lang pala iyon. Ikinuwento ni Jaime na namatay ang sarili niyang asawa 10 taon na ang nakalipas. Ngunit hanggang ngayon ay nadadala pa rin siya kapag pinag-uusapan ito. Hindi tulad ni Alex na parang walang nararamdaman. Naiinip si Alex at humiling na makaalis na upang makapagpahinga, ngunit pinigilan siya ni Mateos. Biglang namatay ang kuryente. Habang mag-isa, nakarinig si Alex ng malakas na kalabog mula sa kabilang silid. Dahan-dahan niya itong sinundan at napunta sa malamig na silid kung saan nawala ang bangkay ni Micah. Habang sinusuri ang mga gamit ni Micah, natagpuan niya ang isang maliit na botelya ng lason. Ang parehong kemikal na ginamit niya noon. Bigla niyang naalala ang mga nangyari kaninang umaga. Nilagyan niya ng lason ang inumin ni Micah habang ito'y nagpapahinga sa bathtub matapos bumalik mula sa biyahe. Sinabi ni Micah na 3 linggo na silang hindi nakikita at nais niyang mag-usap. Ngunit malamig na tinanggihan siya ni Alex, sabing may meeting siya. Sinabi ni Micah na maaari naman niyang kansilahin iyon, ngunit umalis pa rin si Alex. Habang palabas, nakita niyang iniinom ni Micah ang nilason niyang inumin. Ang lason ay idinisenyo upang magdulot ng cardiac arrest na walang bakas.
At iyon nga ang nangyari. Pagkatapos uminom, tinawagan siya ni Maika upang magplano ng date. Ngunit tumanggi si Alex, sabing mapapagod siya sa jet lag. Ngumiti si Maika at sinabing magiging maayos siya. Biglang nakarinig siya ng tugtog mula sa katabing silid. Maingat siyang pumasok at nakita ang maraming body bag. Ang tunog ay nagmumula sa isang cellphone sa loob ng isa sa mga ito. Nang buksan niya, tumatawag ang cellphone mula sa telepono ni Maika. Nanginginig niyang sinagot ito at nakarinig ng malabong boses ng babae bago naputol ang linya. Nakita niya sa tag ng bangkay ang pangalang Javier Alonso. Sa call logs, nakarehistro rin ang pangalan ni Maika. Tinawagan niya ang numero at sinagot ito ng isang babae, sinasabing may naiwan daw na cellphone sa banyo ng isang restaurant. Arabesco. Nabalik sa isip ni Alex ang gabing kumain sila ni Maika doon bago ito bumiyahe. Nakita ni Maika ang isang lalaki at nilapitan ito. Pagbalik niya sa mesa, sinabi niyang abogado raw niya ito at tutulungan siyang baguhin ang kasunduan sa kanilang kasal, lalo na sa hatian ng ari-arian. Nagulat si Alex ngunit natawa si Maika at sinabing biro lang. Therapist daw talaga ang lalaki. Sa kasalukuyan, muling tinawagan ni Alex si Carla upang alamin ang tungkol kay Javier Alonso, pinaghihinala ang lalaking iyon. Ikinuwento niya ang lahat at sinabing nasa harap niya ngayon ang bangkay ni Alonso sa morgue. Samantala, sa labas, nag-iisa si Jaime habang naninigarilyo, binalot ng mga alaala 10 taon na ang nakalipas. Ang trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang asawa at nag-iwan ng sugat sa kanya at sa anak niyang si Eva. Ang kasong ito ay muling bumukas ng mga sugat na akala niyang maghihilom na. Kalaunan, hinarap ni Jaime si Alex at inilatag ang kanyang teorya na nilason ni Alex ang kanyang asawa at ninakaw ang bangkay upang maiwasan ang autopsy. Mariing itinanggi ito ni Alex, sabing walang ebidensya laban sa kanya at maayos niyang sinagot ang lahat ng tanong. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin nang ibunyag ni Jaime na kumuha si Maika ng pribadong investigador 3 buwan bago siya namatay. Pinaghihinalaan niyang may kalaguyo si Alex kaya pinaimbestigahan niya ito. Paniwala ni Jaime, nalaman ni Alex ang tungkol sa investigasyon at sa mga ebidensyang hawak ng detektib. Dahil maaari siyang hiwalayan at mawalan ng yaman, pinaslang niya si Maika at posibleng pati ang detektib. Nang mabanggit ni Jaime ang pangalan ng detektib, Javier Alonso, nabigla si Alex. Agad niya itong dinala sa morgue upang ipakita ang bangkay ni Alonso, ngunit laking gulat nila nang mapansing napalitan na ang name tag. Wala na ang pangalang Javier Alonso sa alinmang bangkay. Pagkatapos suriin ang lahat ng katawan, nagsuka si Alex sa banyo. Samantala, sinalakay ng grupo ni Pablo ang opisina ni Alonso, ngunit wasak na ito at walang natirang ebidensya. Inutusan ni Jaime ang kanyang mga tauhan na puntahan ang bahay ni Alex. Sa kabilang banda, tumawag si Carla. Nanginginig sa takot. Nakakita siya ng sulat at USB drive na may label na Alonso. Nasa loob nito ang mga litrato nilang magkasama sa publiko at voice recording ng planong pagpatay ni Alex. Pinakiusapan siya ni Alex na tumakas agad, ngunit bago pa siya makaalis, may umatake sa kanya. Isang sasakyang mabilis na bumangga sa kanya. Narinig ni Alex ang malakas na tunog sa tawag at nagpanik, ngunit pinigilan siya ni Jaime. Sa sobrang takot at desperasyon, napilitan si Alex na umamin upang mailigtas si Carla. Nagpadala ng team si Jaime sa tirahan nito at sinimula ng opisyal na pagre-record habang si Alex ay nagkukwento na ng buong katotohanan. Sinimulan ni Alex ang kanyang pag-amin sa pamamagitan ng pagsasabi kung paano niya nakilala si Carla 8 buwan na ang nakalipas, habang nagtuturo siya ng chemistry sa klase nito. Ang simpleng pagkakaibigan nila ay mabilis na nauwi sa isang malalim na ugnayan, lalo na't may mga problema siya sa kanyang asawa na si Maika. Gayunman, lumayo rin si Carla kalaunan dahil ayaw niyang maging pangalawang babae. Dahil sa matinding pagmamahal, nagpasya si Alex na gumawa ng paraan upang tuluyang mawala si Maika at makuha ang lahat ng yaman nito. Ngunit paliwanag ni Alex, posibleng nalaman ni Maika ang kanyang masamang plano at napalitan ang inihanda niyang inumin. Bilang isang mahusay na chemist din, maaaring gumamit si Maika ng isang uri ng neuroleptic na nagpapabagal sa tibok ng puso at hininga para magmukhang patay. Nang mawala ang epekto ng gamot, maaari siyang nagising muli at ngayon ay bumabalik upang pahirapan siya. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Jaime mula kay Pablo na nagsabing may nahanap silang mahahalagang ebidensya sa bahay ni Alex. Nakita nila roon ang mga plano ng gusali ng morgue, isang hindi rehistradong baril na kamakailan lang ginamit. Kasabay nito, may isa pang tawag mula sa ospital. Nagising na si Angel at inilahad na ang buong pangyayari. Ikinuwento ni Angel na nang suriin niya ang lugar, nakita niyang nawawala ang isang bangkay at ito ay nasa loob ng elevator. Agad siyang tumawag ng tulong, ngunit bago pa man siya makalayo, bumukas ang elevator at inatake siya ng isang taong nakamaskara. Nagpaputok ito ng baril kaya napilitang tumakbo si
si Angel hanggang sa siya ay mabangga ng sasakyan. Sa kabila ng malinaw na ebidensya, mariing itinanggi ni Alex ang pagnanakaw ng bangkay. Giit niya, si Micah mismo ang nagplano ng lahat. Ginagamit nito ang kanyang kapangyarihan at kayamanan upang linlangin silang lahat. Ngunit nagsawa na si Jaime sa mga palusot ni Alex at ipinahuli na ito. Habang natuklasan naman ng kanyang mga tauhan ang isang bangkay sa kagubatan, laking gulat nila nang makumpirmang ang bangkay ay kay Micah. Mas lalong nabigla si Alex nang ibunyag ng mga investigador na walang sino mang nagngangalang Carla. Walang nakatira sa ibinigay niyang address at wala ring estudyanteng ganoon sa kanyang klase. Idinagdag pa ni Jaime ang nakakagulat na katotohanan. Si Carla ay isang katang-isip na pagkatao lamang nilikha upang ilantad siya sa sarili niyang kasalanan. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon, si Carla ay walang iba kundi si Eva, anak mismo ni Jaime. Matagal na nilang pinagplanuhan ang paghihiganti. 10 taon na ang nakalipas, namatay ang asawa ni Jaime sa isang aksidenteng hit and run. Iniwan silang mag-ama ng mga salarin nang walang tumawag ng tulong. Sa loob ng maraming taon, hindi matandaan ni Jaime ang plaka ng kotse, hanggang sa maalala ng anak niyang si Eva ang palamuti sa salamin ng sasakyan na may pangalan ng isang hotel. Doon nagsimula ang matagal na paghahanap, at kalaunan natuklasan nila kung sino ang responsable, si Alex. Simula noon, unti-unti nilang isinagawa ang kanilang plano ng paghihiganti. Sila ang may pakana sa lahat ng nangyari sa morgue at madaling nahulog si Alex sa kanilang bita. Habang unti-unting nahihirapan sa paghinga si Alex, pinagmamasdan siya ni Jaime habang kinukuha ng mga forensic ang bangkay ni Micah. Sinabi ni Jaime na nilason ni Carla ni Eva ang inumin ni Alex kagabi gamit ang parehong lason na ginamit niya sa kanyang asawa. 8 na ang oras ang lumipas at nagsisimula ng umepekto ang lason. Ngayon, may bangkay na silang na-recover at may buong pag-amin mula kay Alex. Kaya't ang kanyang kamatayan ay may papaliwanag bilang isang atake sa puso dulot ng stress at konsensya. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.